Si Roxanne Abad Santos ay may sakit na ng leukemia nang gawin niya ang proyektong ito. Ang tanging una at huling pelikula niya na tumatalakay sa cancer. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong manood ng sarili niyang pelikula mula nang siya ay pumanaw bago ipinalabas ang pelikula sa mga sinehan. 4, 13. Si Roxanne Abad Santos ay pinanganak noong December 3, 1957 at Tubong, Pampanga. Siya ay anak ni Ireneo at Atienza Abad Santos. Si Roxanne ay apo sa tuhod ni Jose Abad Santos, ang ika-50 maestrado ng Korte Suprema ng Pilipinas. Kamag-anak din niya si Manuel Dizon Abad Santos Sr., dating alkalde ng Angeles, Consuelo Jambi Madrigal, dating senador ng Pilipinas na apo ni Jose Abad Santos at Marina Abad Santos Benipayo. Beauty queen, modelo, TV personality at apo ni Jose Abad Santos. Siya ay isang artista at isang TV host na pinakamahusay na naaalala para sa kanyang una at huling itsura sa pelikula sa isang pelikula noong 1982. Bago sumali sa showbiz noong 1981, si Roxanne ay isang international flight attendant para sa Philippine Airlines. Nadiskubre siya ng kapwa Kapampangan, ang direktor na si Elwood Perez, kung saan siya pumirma para sa 4 na kontrata ng pelikula sa GC Films ng Pamilya Concepcion. Si Roxanne ay co-host din noon ng RPN9 noontime show na Eat Bulaga na magbitiw si Chiggy Holman at bago sumali si Connie Reyes at naging mainstay na co-host ng palabas. Natapos lang ni Roxanne ang isa sa 4 na pelikulang kanyang pinasign up. Ito ay ang 1982 na pelikulang Miracle of Love, kasama sina Gabby Concepcion at Snooki Serna. Ang pelikula ay kinunan karamihan sa Frankfurt, Germany at Venice, Italy. Ilang linggo bago ang pagpapalabas ng pelikula, lumabas siya sa cover story ng isang showbiz-oriented magazine at ibinunyag na siya ay may sakit. Noong unang bahagi ng June 1982, lumabas siya sa isang tape na panayam sa Two for the Road sa GMA7 upang linawin ang ilang mga isyu tungkol sa publisidad ng kanyang pelikula. Walang kahulugan ng buhay kung wala ka rin ng minamahal. Ako ay sumusumpa na mamahalin ko ng buong puso si Maria Bettina Milagros sa habang panahon. Don't have to say anything. But I like you, Roxanne. I like you a lot. Mahal ka rin naman sa akin. Mabuti pa tapusin na lang natin sa ganun. Para na rin sa kabutihan natin. Sa atin. Sa ating dalawa. Bakit tuwing na lang iibig ako? Ang pag-ibig ko, pinipigil. Inaagaw. Hindi siya nabuhay ng matagal upang manood ng sarili niyang pelikula dahil namatay na siya sa leukemia bago ang premiere ng pelikula na nagpapakita rin ng footage ng kanyang aktwal na seremonya sa libing.
Noon napagtanto ng publiko na ang kanyang karamdaman ay tunay. Namatay si Roxanne noong June 25, 1982, 10 araw pagkatapos ng kanyang panayam sa Two for the Road. Siya ay sumuko sa leukemia. Siya ay 24 years old at siya ay nakalibing sa Holy Mary Memorial Park sa Angeles City.